Tanggal na po sa pwesto ang pulis na nagpaputok ng baril sa gitna ng pagkikipaghabulan sa mga demotorsiklong suspect sa Quirino Highway. Patay sa insidente ang estudyanteng napadaan lang noong mga oras na yon. Saksi si Von Aquino. Pangarap ko yung anak ko eh. Pangarap po niya maging pulis. Hustisya ang hinihingi ng pamilya Genovatin sa pagkamatay ng 24 na taong gulang at second-year criminology student na si Iris John linggo ng gabi February 1. Ayon sa pamilya, noong gabing yun, nagbibisikleta raw si Iris nang madamay sa shootout at habulan ng mga pulis at riding in tandem sa kahabaan ng Quirino Highway. Yung time po na yun, yung binabaybay niya po yung Quirino Highway, may nangyaring insidente po na barilan ng riding in tandem po. Yung time po na yun, nung hinahabol ng mga pulis yung gunman, kasalukuyan po nadaanan po nilang nagbabike yung anak ko. Nung nagkaroon ng, yung time po na nahabol nila yung gunman ng mga pulis. Ang isang saksing itatago namin sa pangalang Arnold, kasama rin daw sa mga naabutan ng parehong shootout. Yung mga suspect ko, na nakamotor, yung hinahabol ko eh. Ang mahabol ko, police ko yung mahabol. Sobrang tuloy po, siguro mga 100 plus o takbo. Mga ganun na, ang bilis nila. Yung pagdaan ko ng yung mga pulis sa yung hinahabol na motor, pinutukan nila yung nakamotor, sumablay ito. Bali, ang akala namin, hindi matatamaan yung motor eh. Kaso, natagusan yung siklista. Inamaan ka pa, inabutan ko namin, humingi ko siya ng tulong. Kaya nag-offer ng po akin tulong. Ang Quezon City Police District bumuo na ng Special Investigation Team para imbestigahan ang insidente. Ayon sa Station Commander na Novaliches Police, kinuhanan na ng statement ang 5 pulis na sangkot sa insidente at ang isa sa kanila na nagpaputok ng baril, nirelieve na. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang pulis na nagpaputok ng baril nang habulin nila ang mga suspect. Pero ayon sa Station Commander na Novaliches Police, inaalam pa sa investigasyon kung ang pulis nga ang nakabaril sa estudyante o ang mga suspect na kanilang hinahabol. Nung hinahabol daw po nila to, nagpaputok raw po itong mga suspect, kaya daw po gumanti lang daw po sila ng putok. And that's the time na nabaril po yung estudyante? Hindi ko pa po masabi po, pero under investigation na po yan, yung natin. Pero most probably, doon sa pangyayari, nandun po yung estudyante. Bukod dito, inaalam din daw kung may nilabag na police operational procedure ang mga rumesponding pulis. Kasi sa pagkakaalam ko, pagka nasa moving vehicle ka, hindi ka pwedeng magpaputok ng baril. Pero kung halimbawa, sabi nga po, nagpaputok din ng mga suspect, is it okay din na magpaputok in retaliation? Depende na rin po kung paano po nila ipapaliwanag po yan sa investigation. Pero anyway, for now, yun po ang nakikita namin violation for administrative violation. Patuloy pa nila ang manhunt laban sa magkaangkas na suspect. Desidido namang magsampa ng kaso ang pamilya ni Iris na nagtungo sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kanina. Ang gusto ko po talagang mangyari, magkaroon ng hustisya yung anak ko. Kasi ayon doon, kasi ang una kong hiningi kay sir kahapon is yung linaw ng CCTV footage na kung sino, paano, kanino galing yung bala. Yun lang naman yung gusto ko. Then kung sino dapat managot. Pinangako po ng QCPD na bibigyan po namin sila ng patas na investigasyon. Ngayon po, kung nagkasala po talaga ang mga kapulisan natin, paparusahan po natin yan. Hindi po natin tinotolerate ang pagkakamali dito po. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.